Huwag na huwag kang magre-reserve ng property kapag di mo pa ito natatanong. So halimbawa nag-inquire ka na tapos na pag-usapan nyo na yung detalye ng bahay o kondo, nalaman mo ng location, yung amenities, itsura ng bahay, available units, financing options, step-by-step process. Bago ka mag-reserve, dapat alam mo ang isa sa pinaka-importanting bagay dahil kapag hindi mo inalam ito, ito yung mga possible consequences na mangyayari sa iyo. Una, pwede kang magkaroon ng hindi inaasahang gastos. Kung hindi mo alam ang mga terms and conditions ng reservation, maaari kang magulat sa mga dagdag gastos tulad ng non-refundable na reservation fee or iba pa mga hidden charges. Pangalawa, pwede kang magkaroon ng pag-alinlangan o pagsisisi. Kapag nag-reserve ka ng hindi mo lubos na pinag-iisipan, maaari magdulot ito ng pag-alinlangan o pagsisisi sa future. Pangatlo, pwede kang magkaroon ng hindi magandang reputasyon sa bangko o sa pag-ibig. Kung madalas kang mag-reserve ngunit hindi mo pinipili o hindi mo tinutuloy ang mga ito, maaaring makasama ito sa iyong reputasyon bilang isang buyer o isang client. Pwede ito maging hadlang sa mga susunod mong transaksyon para hindi ka na makakuha ng property. So yan yung mga consequences na maaari mong makuha kapag nag-reserve ka nang hindi mo inaalam ang income requirement sa kinukuha mong property. Pwede kasing maluwag lang sila sa reservation pero pagdating sa financing ay hindi ka man pala approvable sa bangko o sa pag-ibig. Ibig sabihin, decline ka naman pala, di ka naman pwede makakuha ng property. So maraming ang nabubudo ika sa ganyang sitwasyon, lalo na sa mga OFW. May mga paraan naman para ma-approve ka kung kulang ang income requirement mo, pero dapat una pa lang alam mo na agad kung approve ka ba, may solusyon ba, o wala na talaga para makakuha ka. So worst case scenario, kapag di ka na-approve sa pag-ibig or bank, may in-house financing naman na tinatawag. Pero ang downside lang nila ay mas mataas ang kanilang interest rate, usually nasa 9 to 20% per year. At usually nasa 10 to 15 years lang ang loan term nila. Kaya ang tip ko sa iyo, kumausap ka ng trusted, licensed real estate agent. If naghahanap ka, message mo lang ako.